Martial Pick, Kabanata 4365. Pangungumbinsi. Pagkatapos makatanggap ng papuri, ngumiti si Tan Luoxing. Tungkulin ko na tumulong sa paglutas ng iyong mga problema, Divine Monarch. Gayunpaman, si Yang Kai ay sinusundan ng ilang Heaven Opening Realm Masters sa pagkakataong ito. Hindi ko makita ang kanilang lakas habang tinatago nila ang kanilang mga aura, ngunit sa palagay ko ay hindi sila passovers. Ngumisi si Black Crow. Nag-aalala ako na baka mahina sila. Para sa monarch na ito, kung mas malakas ang isang paghahain ng dugo, mas masarap ang kanilang lasa. Habang nagsasalita siya, bigla siyang lumingon sa isang partikular na direksyon. Tila, may naramdaman siya. Kasabay nito, ang mga paputok na tunog ay narinig habang ang World Force ay umaalon. Nagkaroon din ng aura na napakalakas at nakakatakot. Malinaw, ang mga taong responsable sa pagbabantay ay nakipagdigma kay Yang Kai. Isang divine spirit. Namutla si Black Crow at nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Bakit may divine spirit na sumusunod kay Yang Kai? Higit pa rito, sa paghusga mula sa pagbabago-bago ng enerhiya ng divine spirit, siya ay dapat na isang mature na. Sa madaling salita, siya ay kasing lakas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng Black Crow. Para sa kanya, walang alinlangan na ang isang malakas na pag-aalay ng dugo ay mas masarap at mas kapaki-pakinabang sa kanya. Gayunpaman, kailangan niyang mag-ingat sa isang mature na divine spirit. Kahit na marami siyang malalakas na cultivator sa 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm na nagtrabaho para sa kanya, wala silang silbi kapag nakaharap sa ganoong kalaban. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, hindi siya natakot. Mahigit 20 mid-grade Heaven Opening Realm Masters ay isang puwersang dapat isaalang-alang. Kung nakipag-away sila sa buhay at kamatayan kasama ang divine spirit na ito, malamang na magkatugma ang magkabilang panig. Habang nag-iisip siya kung lalaban ba siya o Otrez, narinig niyang may nagsalita sa kanya. Black Crow, pumunta dito ang kaibigan mo para makita ka. Bakit hindi mo ako pinapasok? Nang marinig ang boses na iyon, agad na nagkaroon ng gana ang Black Crow na pumatay. Boses iyon ng maldita na brat na paulit-ulit na sumire sa kanyang mga plano sa Blood Monster Cave Heaven. Una, nabigo siyang agawin ang katawan ni Yang Kai at kinailangan niyang manirahan sa isang mas mababa. Pagkatapos, nabigo niya ang kanyang mga plano na pinuhin ang Blood Monster Divine Palace, na humantong sa pagbagsak ng Blood Monster Cave Heaven na nagpilit sa kanya na tumakas patungo sa Shattered Heaven. Si Yang Kai ang dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap. Sa tuwing naiisip ni Black Crow ang brat na iyon, sabik siyang balatan ito ng buhay at inumin ang kanyang dugo. Sa katunayan, lihim siyang nanumpa na sa sandaling bumalik siya sa kanyang rurok, sisirain niya ang 3,000 mundo upang hanapin ang batang ito at hayaan siyang matikman ang pinakamalupit na pagpapahirap na may isip. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip ni Black Crow na magkikita silang muli sa lalong madaling panahon. Habang nakapikit ang mga mata niyang duguan, itinaas niya ang kanyang braso at sumigaw. Papasukin sila. Alam na alam ni Black Crow ang lakas ng kanyang mga nasasakupan. Dahil si Yang Kai ay may divine spirit sa kanya, walang paraan na mapigilan siya ng kanyang mga alipin sa dugo. Sa pagkakataong iyon, nagpasya siyang direktang papasukin sila. Gusto niyang malaman kung bakit pumunta si Yang Kai hanggang sa Shattered Heaven para hanapin siya. Natapos ang labanan ng hangina ang mga tunog ng pagsabog. Sa lalong madaling panahon, sa ilalim ng atensyon ng maraming mid-grade realm opening masters, pinangunahan ni Yang Kai sina Yuhi, Zhu Jiuyin, at ang iba pa na sumakay sa lugar at naglakad papunta sa Black Crow. Shua. Ang mga cultivator na nakatago kanina ay lumipad mula sa lahat ng direksyon at pinalibutan si Yang Kai at ang kanyang grupo. Sa sandaling ito, halos 30 mid-grade realm opening masters ang nagsama-sama sa maliit na spirit province na ito. Naroon din ang Divine Spirit Heavenly Moon Demon Spider. Ang mga taong walang ideya kung ano ang nangyayari ay matitinag sa kaibuturan kung makakita sila ng gayong makapangyarihang grupo. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Yang Kai at sumaludo sa isang palakaibigang paraan. Masaya akong makita kang muli, Black Crow. Sinong nag-aakalang magkakasama tayong muli sa lugar na ito? Ang mga mata ni Black Crow ay tila nakapagluwa ng apoy habang siya ay umungol. Tumigil ka na sa pagiging mapangahas. Ang lakas ng loob mong tawagin ang monarch na ito sa kanyang pangalan. Nakangiting sagot ni Yang Kai. Pangalan lang. Mangyaring huwag pansinin ito, Divine Monarch. Ngumuso si Black Crow. Mabahong brat, sinira mo ang plano ng monarch na ito sa Blood Monster Cave Heaven, pero may lakas ka pa bang magpakita sa harap ko? Sa palagay mo ba ay wala akong magagawa sa iyo dahil lamang sa mayroon kang Divine Spirit para protektahan ka? Pagkatapos, itinaas niya ang magkabilang braso at ngumiti.
Nakikita mo na ba? Marami akong makapangyarihang subordinate na kasama ko. Sa sandaling mag-utos ako, papatayin ka nila. Nagsalita si Yang Kai sa isang magiliw na ekspresyon. Naniniwala ako na kaya mong gawin iyon. Gayunpaman, walang kabuluhan na patayin mo ako ngayon. Wala na ang Blood Monster Cave Heaven, at kasalukuyan kang hinahabol ng Cave Heavens and Paradises. Naniniwala ako na ang buhay ay naging kakilakilabot para sa iyo sa Shattered Heaven, tama ba ako? Sa pagbanggit nito, lalo pang nagalit ang Black Crow. Kung hindi ka nakialam, hindi sana nahulog ang monarch na ito sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Kung nagawa niyang pinuhin ang Blood Monster Divine Palace, maaari niyang kontrolin ang Blood Monster Cave Heaven at ginamit ang mga mapagkukunang naiwan ng Blood Monster Divine Monarch upang maibalik ang kanyang lakas habang nananatiling nakatago sa mundo, sa halip na pinipilit tumakas at tinutugis. Napilitan akong gawin iyon, Divine Monarch. Kung talagang pinino mo ang Blood Monster Divine Palace, namatay na ako. Upang mabuhay, kinailangan kitang kalabanan noong panahong iyon. Nakangiting sabi ni Yang Kai, na parang hindi siya ang gumawa noon. Tumahol si Black Crow. Ano ang gusto mo, bata? Pumunta ka ba dito para lang asarin ako? Kung ganoon, hinding-hindi ka bibitawan ng monarch na ito. Siyempre hindi. Umiling si Yang Kai at same time na sinabi. Narito ako para makipagsanib puwersa sa iyo. Saglit na napanganga si Black Crow bago umungol. Sinasabi mo bang gusto mong makipagsanib puwersa sa monarch na ito? Pinilit mo ba ang iyong mga salita? O nagkamali ba ako ng pagkarinig sa'yo? Sumagot si Yang Kai. Hindi mo ba ako narinig, ni hindi ako nagsalita ng mali? Laming-galinga si Black Crow sa paligid at tumawa ng baliw. Umalangaw-ngaw ang kanyang tawa sa buong Spirit Province. Ilang sandali pa, tumigil siya sa pagtawa at ngumuso. Kahit na walang ideya ang monarch na ito kung ano ang intensyon mo, alam kong hindi ka mabait na santo. Scrum habang maganda pa ang mood ko. Kung hindi, lahat kayo ay kailangang mawalan ng buhay dito. Tinitigan siya ni Yang Kai at umiling. Hindi mo man lang naitanong kung para saan ang gusto kong makipagsanib puwersa sa iyo, Divine Monarch. Bakit nagmamadali kang itaboy ako? Ngumisi si Black Crow. Kung maaari, ikaw ang unang papatayin ng monarch na ito. Tinutuya mo ba ako sa pagsasabi sa akin na magtrabaho sa iyo? Sino ka sa tingin mo? May karapatan ka bang makipagsanib puwersa sa akin? Binaliwala ang kanyang panunuya, sinabi ni Yang Kai. Wala kang pagpipilian kundi tumakas mula sa Blood Monster Territory at magtago sa sirang Spirit Province na ito dahil sa mga mula sa Cave Heavens at Paradises. Ayaw mo bang makaganti? Tinitigan siya ni Black Crow na may singkit na mga mata habang ang isang mapanganib na kislap ay sumilay sa kanyang mga tingin. Parang pinag-iisipan niya kung dapat niyang salakayin si Yang Kai dito at ngayon. Tiyak, wala siyang pakialam sa huli. Noong siya ay nasa Blood Monster Cave Heaven noon, kinuha niya ang katawan ng ibang tao, kaya maliit lang ang naibigay niya sa kanyang tunay na kapangyarihan. Iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nagawang pigilan ni Yang Kai ang kanyang mga plano. Ngunit ngayon, isa na siyang 5th grade Realm Master habang si Yang Kai ay isa pa ring half-step Heaven Opening Realm Cultivator. Hindi na sila maihahambing. Gayunpaman, nag-iingat siya sa Divine Spirit. Sa proteksyon ng Divine Spirit na ito, magiging hindi makatotohanan para sa kanya na patayin si Yang Kai kahit na marami siyang malalakas na subordinate na kasama niya. Nagtataglay ka ng ilang hinanakit laban sa mga mula sa Cave Heavens at Paradises, at ito ay parehong kaso para sa akin. Patuloy ni Yang Kai, dahil mayroon tayong mga karaniwang kalaban, bakit hindi ka makipag-ugnayan sa akin? Napukaw ang interes ni Black Crow nang magtanong siya. Bakit may alitan sa pagitan mo at ng mga mula sa Cave Heavens and Paradises? Ipinaliwanag ni Yang Kai. Iyon ay dahil gusto kong direktang makapasok sa high-grade Heaven Opening Realm, at tila nakaapekto ito sa interes ng ilang tao, kaya ako ay na-target nila. Sa katunayan, naakit ako sa lugar na ito at may bitag na naghihintay sa akin sa kailaliman ng Shattered Heaven. Naiintindihan na ngayon, mahinang tumango ang Black Crow. Tulad ng inaasahan, gusto mo talagang umakyat sa high-grade Heaven Opening Realm ng direkta. Hindi nakakagulat na hindi ka pakakawalan ng Cave Heavens and Paradises. Kung ako sila, hindi ko rin hahayaang maabot mo ang iyong layunin. Gayunpaman, dahil alam mo na ito ay isang bitag, bakit dumiretso ka pa rin dito? May dahilan kung bakit kailangan kong pumunta, ngunit hindi ko sasabihin sa iyo ang tungkol dito. Nagkataon lang na nagkatagpo tayo dito. Hindi kita sinasadyang hanapin. Lumingon si Black Crow kay Tan Luoxing at naisip na ang huli ay malamang na inilantad ang kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng pagsunod. Sa harap ng nakamamatay na titig ni Black Crow, si Tan Luoxing ay agad na nabasa ng malamig na pawis. Ngumuso si Black Crow.
Dahil ang mga mula sa Cave Heavens at Paradise ay naglagay ng bitag para sa iyo, wala itong silbi kahit gaano pa karaming tao ang dadalhin mo. Hindi tanga ang monarch na ito, kaya bakit ako magpapasya na mapahamak kasama ka? Nagkakamali ka, Divine Monarch. Umiling si Yang Kai. Kung lahat ng 36 na Cave Heaven at 72 paraiso ay nagsanabpuwersa, walang paraan na makakaligtas ako at kahit na ang pagsisikap na lumaban ay walang kabuluhan. Gayunpaman, haharapin lamang natin ang ilan sa kanila dito, kaya hindi nila maaaring ipatawag ang isang malaking bilang ng kanilang pinakamalakas na cultivator. Kasalukuyan nilang pinupuntirya ako at ang mga taong nakapaligid sa akin, kaya kung susulitin mo ang pagkakataon at gagawa ng hakbang ngayon, hindi sila makaka-counterattack. Dahil napakaraming makapangyarihang cultivator ang kasama mo, hindi mo ba gustong bigyan sila ng matinding dagok? Habang pinag-iisipan nito ni Black Crow na nakakunot ang noo, si Yang Kai ay tahimik lang na nakatitig sa kanya nang hindi hinihimok. Ilang sandali pa, ngumisi si Black Crow. Kahit ano pa ang sabihin mo, itong monarch ay hindi maniniwala kahit isang salita mula sa iyong masamang bibig. Talagang may hinanakit ako sa Cave Heavens at Paradises, at dadagsa ako sa kanilang headquarters balang araw, papatayin ang lahat ng kanilang mga disipulo at sisirain ang kanilang mga mana na naipon sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, gusto ko ring makita kang patay. Hahaha, gusto mo bang gamitin ako para pagaanan ang iyong mga pasanin? Masyado kang walang muwang, brat. Sabi ni Yang Kai na nakakunot ang noo. Maaari nating ayusin ang score sa pagitan natin sa hinaharap, Divine Monarch. Ang hirap kunin ng ganyang pagkakataon, kung hindi ka gagawa ng hakbang ngayon, magsisisi ka sa hinaharap, di ba? Gusto mo bang patuloy na magtago sa Shattered Heaven magpakailanman? Kung matuklasan nila ang iyong kinaroroonan, sa tingin mo ba hahayaan ka nilang mamuhay ng mapayapa dito? Ito ay wala sa iyong negosyo. Mawala ka ngayon, kung hindi, papatayin kita dito. Ikinaway ni Black Crow ang kanyang kamay para itaboy sila. Divine Monarch. Habang tinatangka ni Yang Kai na patuloy na hikayatin siya, ang ambon ng dugo sa paligid ng Black Crow ay umuusad habang siya ay pamitik. Kung hindi ka aalis sa loob ng 3 paghinga, kailangan mong manatili dito magpakailanman. Kasunod nito, ang 20 higit pang mid-grade Heaven Opening Realm Masters ay nagpalipat-lipat ng kanilang lakas. Sa sandaling iyon, ang aura ng World Force ay tumagos sa sirang bulwagan. Naalarma sina Yuhi, Ku Huashang, at Bai Qi na tanging si Zhu Jiuyin na lang ang natitira habang malamig na nakatitig kay Black Crow Divine Monarch. Isang bigo na si Yang Kai ang pumikit kay Black Crow Divine Monarch at sinabi sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Aalis na kami. Pagkatapos, tumalikod siya at ibinaba ang manggas bago lumakad, tila naiinis. Sa isang kisap mata, umalis sila sa Spirit Province at dumiretso sa kailaliman ng Shattered Heaven. Martial Pick, Kabanata 4366. Aling landas ang susundan. Hanggang sa lumipad sila ng mahabang panahon pagkatapos umalis sa Spirit Province ay naging mas banayad ang ekspresyon ni Yang Kai habang siya ay nagpakawala ng hininga. Sa gilid, nagtanong si Zhu Jiuyin. Gusto mong makipagsanib puwersa sa kanya, pero parang hindi siya interesado kahit kaunti. Ano na ang gagawin mo ngayon? Lumakad sa bitag na parang tanga. May malabong ngiti sa mukha ni Yang Kai. Hindi siya interesado. Sa tingin ko ay hindi. Sinabi ni Zhu Jiuyin na nakakunot ang noo, nilinaw ng Black Crow ang kanyang paninindigan. Bulag ka ba o ano? Ipinaliwanag ni Yang Kai. Ito ay dahil napakabilis niyang ginawang malinaw ang kanyang paninindigan kaya sigurado akong interesado siya. Kung gagawa ba siya ng hakbang, depende ito sa kakayahan nating harapin ang bitag na kanilang itinakda. Kung tama ang espekulasyon ko, si Black Crow ay palihim na susunod sa atin sa katutugtugin ito sa tainga. Kung may pagkakataon, malugod siyang makikipag-ugnayan sa bagay na ito. Gayunpaman, kung ang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng ating mga kaaway at sa atin ay masyadong malaki, mananatili siyang malayo dito. Hindi siya ang uri ng kawang gawa. Dahil siya ay nagdusa ng isang napakalaking setback, walang paraan na hindi niya nais na makakuha ng kanyang paghihiganti. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung makakagawa ba tayo ng pagkakataon para makakilos siya. Pinabulaanan ni Zhu Jiuyin. Espekulasyon mo lang iyan. Tumanggo si Yang Kai. Tama, ito ay haka-haka ko lamang. Baka hindi nagagawa ng anumang galaw ang Black Crow sa huli. Kung hindi nila magagamit ang kapangyarihan ng Black Crow, wala silang magagawa kundi harapin ang bitag sa Shadowless Cave Heaven ng mag-isa. Sa anumang kaso, nakakagulat na nakatagpo sila ng Black Crow sa Shattered Heaven. Hindi inaasahan ni Yang Kai na magtatago ang Black Crow sa lugar na iyon,
At ang huli ay nagkaroon pa ng napakaraming mid-grade Heaven Opening Realm Masters na nagtatrabaho para sa kanya. Sa katunayan, hindi sumagi sa isip niya na tumakas talaga ang Black Crow mula sa Blood Monster territory. Sa una, naisip niya na ang huli ay nawalan ng buhay doon. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isang territory gate ng lugar na iyon ay kontrolado ng Cave Heavens at Paradises sa oras na iyon, at lahat ng mga cultivator na dumaan sa mga gate ay maingat na na-screen. Hindi tiyak kung anong panlilin lang ang ginamit ni Black Crow, ngunit hindi lamang siya nakatakas, marami pa siyang kasamang tao. Ang ganitong uri ng matandang Sorrow na nabuhay ng hindi mabilang na mga taon ay hindi dapat maliitin. Matapos itong pag-isipan, lumingon siyang kay Ku Huashang at nagtanong. Senior sister ko, dahil isa kang disipulo mula sa Yinyang Cave Heaven, anong uri ng bitag sa tingin mo ang inilagay ng mga mula sa Myriad Demons Heaven sa Shadowless Cave Heaven? Kasunod ng isang sandali ng pag-iisip, sumagot siya. Kaunti lang ang alam ko tungkol sa impormasyon sa pinakamataas na antas. Kahit na ginawa ng aking dakilang puwersa ang lahat ng makakaya upang mangalap ng impormasyon, hindi namin magawa dahil hindi kami sangkot sa usaping ito. Gayunpaman, ang High-Grade Heaven Opening Realm Masters ay lahat ng makapangyarihang figure na may pinakamataas na pagkakakilanlan, kaya hindi sila madaling gumawa ng hakbang maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Ang pag-iral ni Senior Zhu ay nalantad, kaya kung ang mga mula sa Myriad Demons Heaven ay gustong mag-set up ng isang bitag, partikular nilang ita-target siya. Bukod dito, ipinakita ni Senior Zhu ang kanyang kapangyarihan sa labanan sa Voidland ilang taon na ang nakararaan, sa makatuwid, sa tingin ko, hindi bababa sa 3 high-grade Heaven Opening Realm Masters ang maghihintay sa labas ng Shadowless Cave Heaven. Nang marinig iyon, marahang tumango si Yang Kai. Ang sinabi ni Ku Huashang ay kapareho ng kanyang mga haka-haka. Dahil gusto nilang i-target si Zhu Jiuyin, kailangan nila ng 3 high-grade Heaven Opening Realm Masters kahit papaano. Iyon ay dahil hindi nagawang talunin ng 2 high-grade Heaven Opening Realm Masters si Zhu Jiuyin dati. Bukod dito, tanging Myriad Demons Heaven lang ang naglantad sa bagay na ito sa ngayon. Ang iba pang Cave Heavens at Paradise ay nanatiling nakatago. Walang ideya si Yang Kai kung may iba pang manlalaro sa larong ito bukod sa Myriad Demons Heaven. Gayunpaman, tama si Ku Huashang na sabihin na ang High-Grade Heaven Opening Realm Masters ay mga makapangyarihang tao na may napakahusay na pagkakakilanlan, kaya hindi sila madaling kumilos. Kahit na gawin nila, hindi sila darating ng marami. Iyon ay dahil mayroon silang reputasyon na dapat pangalagaan. Habang umuusad ang barko, tumayo si Yang Kai sa kubyerta at tumingin sa walang katapusang kawalan habang iniisip ang kanyang hinaharap. Bago dumating sa 3,000 mundo, hindi niya inaasahan na ang isang Emperor Realm Jr. na katulad niya ay makakapagtaas ng ganoong alon balang araw. Ngayon, nahaharap sa isang napakahirap na pagsubok, natanto niya na siya ay mahina pa rin kung tutuusin. Nang salakayin ng 100 Sects Alliance ang Voidland, nagamit pa rin niya ang 9 Heavenly Layers Grand Array para gumanap ng ilang papel. Dahil ang Array Jade ay nasa kanya, maaari niyang gamitin ang Grand Array upang palayasin ang kanyang mga kaaway. Gayunpaman, halos siya ay naging inutil pagkatapos umalis sa Voidland. Noong una, gusto niyang gamitin ang pag-unlad ng Star City at maghintay ng pagkakataong maghanap ng high-grade Yin Element Treasure na nababagay sa kanya. Kapag naging high-grade Heaven Opening Realm Master siya, gagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Gayunpaman, inakala ng mga nakapansin sa kanya na maaabala niya ang utos sa 3,000 Worlds, kaya nagpa siya silang alagaan siya bago siya magkaroon ng pagkakataon at akitin siya palabas ng Voidland. Sa pagharap sa pagkubkob ni Shen Liang, Jiang Yunshan, at Luan Baifang, ang tanging magagawa ni Yang Kai ay manatili sa likod ng proteksyon ng kanyang mga kasama habang pinapanood niya sina Bai Qi at Yu He na nagtataboy sa kaaway habang naghahanap siya ng pagkakataong tumakas. Ang ambus na ito ay isang pagsisiyasat lamang upang malaman ang kanyang tunay na kapangyarihan, at ang bitag sa Shadowless Cave Heaven ay ang tunay na pakikitungo. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, walang magagawa si Yang Kai kahit na maabot niya ang Shadowless Cave Heaven. Aasa ba siya kay Zhu Jiuyin para iligtas ang Lady Boss at pagkatapos ay tatakbo na lang pabalik sa Voidland? Dahil nalantad ang pag-iral ni Zhu Jiuyin, inaasahan na siya ay matarget. Sa oras na iyon, maaaring hindi na niya maprotektahan ang sarili, lalo pat iligtas ang Lady Boss. Aling landas ang dapat niyang tahakin sa paghakbang niya sa hindi alam. Si Yang Kai ay isang determinadong tao na gumawa ng mga desisyon ng matatag. Kahit na sementadong tinek ang daan sa unahan, kinailangan niyang umabant kahit alam niyang masasaktan siya.
Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay nasa kawalan. Habang naglalayag ang barko, nanatiling tahimik sina Yuhi at Baichi. Nag-aalala silang nagpalitan ng mga sulyap dahil naramdaman nila na si Yang Kai ay nakakaramdam ng hindi pagkakaunawaan. Ang Shattered Heaven ay talagang isang mapanganib na lugar. Habang sumusulong sila, makakatagpo sila ng hindi kilalang mga panganib paminsan-minsan. Isang serye ng matinding pagbabago ang mararamdaman na kumakalat mula sa tila ordinaryong spirit provinces, at ang ilan sa mga pagbabagong ito ay kasing lakas ng isang strike mula sa isang tao sa high-grade heaven opening realm. Kung hindi nila sinasadyang na-trigger ang mga pagbabagong ito, sila ay magiging alikabok. Ang mga nakatagong panganib na ito ay naiwan mula sa sinaunang digmaan. Dahil sa mahusay na labanan na iyon, hindi mabilang na mga paghihigpit at mga spirit array ang naiwan sa Shattered Heaven. Maliban sa mga divine abilities at secret technique na maaaring sumabog anumang oras, marami ring heaven opening artifacts na nakakuha ng espiritualidad. Sa kabutihang palad, bilang isang divine spirit, si Zhu Jiuyin ay may matalas na pangunawa. Ito ay salamat sa kanyang mga babala na nagawa nilang lumayo sa marami sa mga panganib. Sa sinabi nito, hindi niya na-detect ang lahat ng ito. Sa ikatlong araw mula nang pumasok sila sa Shattered Heaven, isang sinag ng liwanag ang biglang dumating sa kanilang barko nang sila ay dumaan sa isang spirit province. Ang sinag ng liwanag ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang mga ekspresyon ni na Yuhi at Baichi ay nagbago ng husto habang sila ay nakatayo sa harap ni Yang Kai habang mabilis na pinaandar ni Ku Huaxiang ang barko pasulong. Kasabay nito, umungal si Zhu Jiuyin at iniluwa ang isang snow white spider web upang harangin ang sinag ng liwanag. Ang sinag ng liwanag ay hindi nagtagal ay natakpan sa sapot ng gagamba, ngunit isang hininga lamang ng ilang sandali, ito ay kumawala at nagpatuloy sa pagbaril patungo sa barko. Nagbago ang ekspresyon ni Zhu Jiuyin nang hawakan niya ang braso ni Yang Kai at lumipad ng ilang dosenang kilometro. Kasabay nito, naghiwa-hiwalay din si Ku Huaxiang at ang iba pa. Nang lingunin nila, napagtanto nilang naging alikabok na ang barko matapos madikit ang sinag ng liwanag. Samantala, tumambad ang sinag ng liwanag. Isa pala itong aswal na lobo na nakatayo sa kawalan at nakatitig sa kanila. Kumislap ang figure ng lobo, kaya maliwanag na hindi ito totoong hayop. Bukod dito, makikita ng isang tao ang isang arm-long jade scepter na lumulutang sa loob ng katawan nito. Walang tigil, ang lobo ay muling naging isang sinag ng liwanag at naglaho sa kailaliman ng Shattered Heaven. Pagkatapos nilang muling magsama-sama, si Yuhi at ang iba pa ay lahat ay may maputlang mukha. Si Zhu Jiuyin ay may tame-time na ekspresyon habang nakatingin kay Baichi at nagtanong. Ganito rin ba kadelikado ang huling pagpunta mo rito? Sumagot si Baichi. Hindi namin nakita ang lobong iyon dati. Gayunpaman, ito ay isang kilalang katotohanan na ang Shattered Heaven ay puno ng mga panganib. May iba't ibang uri ng pag-atake kami paminsan-minsan. Ano iyon? Tanong ni Yang Kai. Siya ang pinakamahina sa kanilang lahat, kaya ngayon lang, hindi niya malinaw na makita ang nangyayari. Ang nakita lang niya ay ang figure ng lobo. Ito ay isang artifact na nakakuha ng pakiramdam. Seryosong sabi ni Yuhi. Malamang na ito ay ang pagpapakita ng artifact spirit ng Jade Scepter. Ang may-ari ng Jade Scepter ay malamang na isang 8th grade Heaven Opening Realm Master bago siya mamatay. Walang ordinaryong 7th grade Heaven Opening Realm Master ang maaaring gumamit ng ganoong armas. Natigilan si Yang Kai nang sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang sinag ng liwanag ay madaling tumagos sa secret technique ni Zhu Jiuyin. Walang ordinaryong tao ang makakalaban sa ganitong uri ng pag-atake. Kung hindi pa kumilos si Zhu Jiuyin, lahat sila ay malubhang nasugatan. Malinaw, ang Jade Scepter ay nakatago sa Spirit Province na iyon. Na-trigger ito nang dumaan si Yang Kai at ang iba pa sa lugar na ito. Ang Shattered Heaven ay talagang isang lugar na puno ng panganib, ngunit sa parehong oras, ito rin ay isang treasure trove. Kung sino man ang makakakuha ng artifact na nakita nila kanina, kahit na ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay makikita rin ang kanilang kapangyarihan na tumaas ng malaki. Gayunpaman, upang makuha ito, ang tao ay kailangang nasa 7th grade Heaven Opening Realm kahit papaano. Pagkatapos ng paghila sa kanilang mga sarili, nagpatuloy sila sa pasulong. Saan man sila magpunta, makikita nila na may mga taong nakipag-away sa isang dahilan o iba pa. Ang mga maaaring maghanap buhay sa Shattered Heaven ay pawang mga Heaven Opening Realm Masters na walang awa, kung hindi, hindi sila makakaligtas sa walang batas na lugar na ito. Wala silang reserbasyon kapag nakikipaglaban at patuloy na gumagamit ng mga nakamamatay na suntok.
Paminsan-minsan ay ikakalat ni Zhu Jiuyin ang kanyang aura upang takutin ang mga taong dumaan o nakikipaglaban sa malapit, nabawasan ang bilang ng mga taong nang-ahas na harapin sila ng husto. Magkagayunman, sila ay nasa gilid lamang ng Shattered Heaven. Ano ang magiging hitsura ng core ng lugar? Ayon kay Bai Qi, ang core area ng Shattered Heaven ay isang lugar kung saan ang high-grade Heaven Opening Realm Masters lang ang may karapatang pumasok. Sa kabila noon, walang kasiguraduhan na lalabas silang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming high-grade Heaven Opening Realm Masters ang nawalan ng buhay dito sa paglipas ng mga taon. Noong si Bai Qi at Lady Boss ay naghahanap ng isang high-grade Yin Element Treasure, hindi sila kailanman lumapit sa core area. Siya nga ay naghahanap ng mapagkukunan para kay Yang Kai, ngunit hindi siya ganoon katanga para makipagsapalaran. Habang maingat silang lumipad pasulong, napanatag sila na ang susunod na paglalakbay ay mas ligtas. Makalipas ang kalahating buwan, nakarating sila sa kanilang destinasyon kasunod ng mga tagubilin sa Jade Slip na ibinigay sa kanila ni Tizing. Ito ay isang tahimik na lugar sa kawalan habang ang mga Spirit Province na may iba't ibang laki ay umaaligid sa kanila. Iniskan ni Yang Kai ang kanyang paligid na may Jade Slip sa kanyang kamay, at nang matiyak na walang pagkakamali, tinanong niya si Bai Qi. Nandito ba ito? Pagkatapos tumingin sa paligid, tumanggo si Bai Qi na may tame time na ekspresyon. Tama, nandito na. Martial Pick, Kabanata 4367. Divine Spirit Lock ang array. Tinitigan ni Yang Kai ang kawalan sa harap niya. Nakarating sila sa lugar na ito kasunod ng mga tagubilin sa Jade Slip na ibinigay ni Tizing, at kinumpirma ni Bai Qi na ang Lady Boss ay nawala dito. Nangangahulugan ito na ang pasukan sa Shadowless Cave Heaven ay nasa paligid ng lugar na ito. Hanggat maaari nilang mahanap ang pasukan, maaari silang pumasok at iligtas siya. Gayunpaman, ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang unang kahirapan na kanilang kinakaharap ay kung saan hahanapin ang pasukan. Ang Shadowless Cave Heaven ay nanatiling hindi natuklasan sa lugar na ito sa loob ng hindi mabilang na taon, na nagmungkahi na ang pasukan ay dapat na nakatago ng maayos. Pagkatapos ng lahat, hindi mabilang na mga tao ang lumipat sa paligid ng Shattered Heaven sa mga nakaraang taon. Kung ang pasukan ay madaling mahanap, ang Shadowless Cave Heaven ay nalantad na ngayon. Sa katotohanan, ang Universe Cave Heaven na ito ay nanatiling hindi natuklasan. Ang mga utak lang dito ang nakakaalam kung paano buksan ang pasukan dahil hinikayat nila ang Lady Boss sa lugar na ito at ginawa siyang mahulog sa bitag. Sa kabila ng katotohanan na ito ay tahimik sa kawalan, kahit sino ay maaaring makaramdam ng nakatagong pagpatay na layunin. Sa isang tame time na ekspresyon, nagsalita si Zhu Jiuyin. Brat, masama ang pakiramdam ko. Pagdating pa lang niya sa lugar na ito, naramdaman niyang binabantayan sila ng hindi mabilang na pares ng mga mata. Matapos suriin ang paligid gamit ang kanyang divine sense, malinaw niyang naramdaman na maraming aura ng mga buhay na nilalang ang nagtago sa mga spirit province sa kanilang paligid. Malumanay na sinabi ni Yang Kai. Mangyaring bantayan mo ako, Senior. Lumingon si Zhu Jiuyin sa kanya at napagtantong nakapikit siya. Habang umiikot ang Space Principles sa kanya, maliwanag na hinahanap niya ang pasukan. Napaka-problema ng brat. Napabuntong hininga si Zhu Jiuyin sa disgusto, ngunit hindi siya mangangahas na maging pabaya habang pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang paligid. Kasabay nito, lihim siyang nagdesisyon na sa sandaling maging timog ang mga bagay, agad niyang kukunin si Yang Kai. Ito ay hindi isang matalinong pagpili upang labanan ang mga kaaway sa isang bitag na itinakda ng kabilang partido. Hindi siya tanga, kaya hindi siya gagawa ng kalokohang bagay. Ngayon, kailangan lang niyang tiyakin ang kaligtasan ni Yang Kai. Kung tungkol sa buhay o kamatayan ng iba, wala itong kinalaman sa kanya. Habang umaalon ang Space Principles, iniskan ni Yang Kai ang paligid gamit ang kanyang divine sense. Ang Universe Cave Heaven ay talagang isang independenteng sealed world na nagtagal sa Void of the Shattered Heaven. Kung talagang may pasukan, magkakaroon ng ilang pagbabago sa Space Principle na magmumula sa kung saan nagsalubong ang dalawang lugar. Nang magbukas ang Blood Monster Cave Heaven sa nakaraan, ginamit ni Yang Kai ang Space Principles upang matuklasan ang mga pasukan ng maaga. Sa makatuwid, naniniwala siya na mahahanap din niya ang pasukan ng Shadowless Cave Heaven sa pamamagitan ng paggawa ng parehong bagay dito. Kahit na si Yang Kai ay isa lamang half-step Heaven Opening Realm Master, na ang ibig sabihin ay siya ang pinakamahina sa lahat ng tao dito, kahit si Zhu Jiuyin ay hindi makakapantay sa kanya pagdating dito. Walang duda na siya ay makapangyarihan, ngunit wala siyang alam tungkol sa Tao of Space. Ang pasukan ng Shadowless Cave Heaven ay mahusay na nakatago, kaya marahil ay kaunting pagbabago sa Space Principle lamang ang mararamdaman. Hindi niya maramdaman ang mga ito,
ngunit maaaring maramdaman ni Yang Kai. Hanggat nahanap niya ang pasukan, maaari niyang subukang pumasok dito. Habang inalis niya ang laman ng kanyang isip at maingat na sinusuri ang bawat bahagi ng void gamit ang kanyang divine sense upang pagmasdan ang maliliit na pagkakaiba, nahulog siya sa isang uri ng kawalan ng ulirat. Labas. Biglang sumigaw si Zhu Jiuyin at lumingon sa isang partikular na spirit province habang nakataas ang kanyang kamay. Sa katahimikan, sumabog ang isang spirit province na ilang daang kilometro kwadrado. Habang nagkakalat ang mga bato kung saan-saan, lumitaw ang ilang mga figure sa kahihiyan habang sila ay mukhang natakot at nagdududa. Gayunpaman, bago pa makagalaw muli si Zhu Jiuyin, may narinig siyang bamulong. Mukhang maikli ka lang, Senior Sister Zhu. Hindi iyon mabuti para sa iyo dahil baka mas mabilis kang tumanda. Kasunod nito, isang figurang nilamon ng Demon Chi ang bumaril mula sa isang spirit province patungo sa ibang direksyon. Siya ay walang iba kundi si Tizing, na nagpakita noon sa restaurant sa Shattered Heaven Star City. Wala siya sa sarili niya dahil sinundan siya ng dalawa. Nakita ang hamog na umaagos sa kanilang paligid, kaya walang malinaw na nakikita ang kanilang mga figure. Gayunpaman, ang mga aura na lumalabas sa kanilang mga katawan ay nagmumungkahi na sila ay high-grade Heaven Opening Realm Masters. Shua shua shua. Maraming mga figure ang nagsimulang lumitaw sa itaas ng mga spirit province sa kanilang paligid. Si Yuhi at ang iba pa ay tumingin sa paligid at naalarma. Iyon ay dahil sa kaibuturan ng Shattered Heaven, mahigit 20 Heaven Opening Realm Masters ang nagsama-sama sa bahaging ito ng kawalan. Bukod kay Tizing at sa iba pang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters, ang iba pa sa kanila ay mid-grade Heaven Opening Realm Masters. Kahit na ang pinakamahina ay nasa 4th grade. Ang ganitong uri ng pagbuo ay maaaring inilarawan bilang nakakatakot. Sa buong 3,000 mundo, tanging ang Cave Heavens at Paradises lamang ang nakapagpakilos ng napakaraming makapangyarihang Heaven Opening Realm Masters. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, tama ang haka-haka ni Ku Huaxiang noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, nagtipon nga sila ng 3 high-grade Heaven Opening Realm Masters sa Shadowless Cave Heaven para harapin si Zhu Jiuyin. Hanggat maaari nilang pigilan siya, ang iba pang kasamahan ni Yang Kai ay walang kapantay sa kanilang mga tao. Ang pagkakaiba sa mga numero sa dalawang panig ay nakasisilaw. Matanda na ako para maging lola mo, paano kung medyo masama ang loob ko? Ngumuso si Zhu Jiuyin at siniraan siya. Nakangiting sumagot si Tizing. Sana ay mabigyang katwiran ng iyong kapangyarihan ang iyong masamang ugali, Senior Sister Zhu. Maya-maya lang, may nagtanong sa tabi ni Tizing. Babaeng ko, anong ginagawa mo dito? Huwag kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Tila nakikilala niya si Ku Huaxiang. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi at sumagot. Nailigtas ni Junior Brother Yang ang buhay ko sa maraming pagkakataon. Dahil may problema siya ngayon, hindi ako makaupo at walang magawa. Ang aking mga aksyon ngayon ay akin lamang. Wala silang kinalaman sa sect master. Pagkatapos ng insidenteng ito, babalik ako sa sekta para tanggapin ang anumang parusa na sa tingin nila ay kinakailangan. Walang malumanay na away sa mundong ito. Sigurado ka bang makakaalis ka sa lugar na ito ng buhay? Tanong ng tao. Nakangiting sumagot si Ku Huaxiang. Kung mamatay ako, wala na akong dapat alalahanin pa. Tumanggo ang tao. Dahil naintindihan mo na, hindi na sasabihin ng haring ito. Lahat tayo ay may pananagutan para sa ating sariling mga aksyon. Maraming salamat sa iyong leksyon, Senior. Binati siya ni Ku Huaxiang sa eleganteng paraan. Isang naiinip na si Zhu Jiuyin ang nanunuya. Tumigil ka na sa kalokohan. Si Yang Boy ay pumunta dito gaya ng sinabi sa kanya. Kumilos ka na ngayon kung gusto mo siyang patayin. Tingnan natin kung kaya mong gawin iyon. Ngumisi si Tizing. Senior Sister Zhu, dahil hindi ka na makapaghintay, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Sa sandaling binigkas niya ang huling salita, naging fog siya ng Demon Chi at nagdala ng nakakatakot na World Force habang sinunggaban niya si Zhu Jiuyin. Samantala, sabay na kumilos ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters sa tabi niya. Ang isa sa kanila ay may hawak na espada habang ang isa naman ay pamitik sa kanyang mga daliri at nagpadala ng maraming sinag ng liwanag. Sa sandaling iyon, ang mga aura ng high-grade Heaven Opening Realm ay tumagos at yumanig sa mundo. Sa sandaling kumilos ang 3 high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito, ang mid-grade Heaven Opening Realm Masters sa kanilang paligid ay lumipat patungo sa mga partikular na lugar upang bumuo ng array. Kasunod nito, nagpadala sila ng mga flag sa void at nagsimulang bumuo ng mga handsil, na nag-uugnay sa kanila sa malalim at misteryosong paraan. Ang isang labanan sa pagitan ng high-grade Heaven Opening Realm Masters ay nakakatakot,
kaya ang mga mid-grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay hindi man lang nakialam. Tila ang tanging layunin nila dito ay ang magpatakbo ng ilang uri ng array, sa halip na harapin si Zhu Jiuyin. Ito ay walang alinlangan na isang matalinong hakbang dahil hindi lamang nila mapipigilan ang anumang pagkawala ng buhay sa kanilang panig, ngunit maaari rin nilang pahinain ang lakas ni Zhu Jiuyin. Bago ganap na maging aktibo ang array, naramdaman na ni Zhu Jiuyin ang pressure na dumarating sa kanya. Agad niyang napagtanto na ang misteryosong array na ito ay nakatarget sa Divine Spirits. Kaya, sumigaw siya, protektahan siya. Habang nagsasalita siya, nag-iisa siyang umaksyon patungo sa high-grade Heaven Opening Realm Masters, na nagpasimula ng isang nakakapangyanig na labanan. Si Yuhi at ang iba pa ay nabuo sa isang triangular na pormasayon habang nilalakasan nila ang kanilang mga kapangyarihan upang iwasan ang pagbagsak mula sa labanan, na pinoprotektahan si Yang Kai sa likuran nila. Sa kasalukuyan, si Yang Kai ay isa lamang half-step Heaven Opening Realm Master, kaya kung tamaan siya ng shockwave mula sa labanan sa pagitan ni Zhu Jiuyin at ng kanyang mga kaaway, mamamatay siya kaagad. Sa makatuwid, si Yuhi at ang iba pa ay hindi mangangahas na maging pabaya. Noong sinalakay ng 100 Sects Alliance ang Voidland dati, nagawang palayasin ni Zhu Jiuyin ang dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, tila mahirap para sa kanya na makipaglaban sa tatlong high-grade Heaven Opening Realm Masters ngayon dahil siya ay nahulog kaagad sa isang dahado. Nahaharap sa mga pag-atake ni Tizing at ng iba pa, maaari lamang niyang protektahan ang kanyang sarili ngunit hindi ang ganting atake. Higit pa rito, ang kasalukuyang sitwasyon ay iba sa nauna. Noon, walang dapat ipag-alala si Zhu Jiuyin, kaya maaari siyang tumuon sa labanan laban sa kanyang mga kaaway. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Yang Kai, kaya lalo siyang napigilan. Ilang saglit lang, isang dagandong ang narinig habang ang array na nakatarget sa Divine Spirits ay nabuo. Lumiwanag sa kawalan si Zhu Jiuyin at ang iba pa sa gitna ng epekto. Biglang naging matamlay si Zhu Jiuyin, at kasunod ng pagulan ng pag-atake ni Tizing at ng iba pa, nahulog siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Ilang saglit lang ay makikita na ang mga sugat sa kanyang katawan. Ano itong mapahamak na spirit array? Sumigaw si Zhu Jiuyin sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Habang mahinahong inatake siya ni Tizing, sumagot siya. Lokang Divine Spirit Array. Isa itong array na partikular na idinisenyo upang sugpuin ang mga Divine Spirit. Senior Sister Zhu, napakalakas mo, kaya ang array na ito ay walang gaanong epekto sa iyo, gayunpaman, sa isang buhay o kamatayang labanan, kahit na ang pinakamaliit na impluwensya ay maaaring magdulot ng iyong buhay. Kasuklam-suklam, ngumuso si Zhu Jiuyin. Tila ang pagkubkob ni na Shen Liang at Zhang Yunshan mula sa Heavenly Sword Union dati ay talagang isang pagsisiyasat lamang. Napilitan si Zhu Jiuyin na kumilos sa laban na iyon, kaya inilabas ng kabilang partido itong Lokang Divine Spirit Array para harapin siya. Ngumisi si Tizing. Senior Sister, maganda ka, kaya hindi mo dapat sayangin ang iyong oras sa pagprotekta sa isang lalaki sa Emperor Realm. Bakit hindi ka na kumampi sa akin simula ngayon? Kumampi sa'yo. Tama iyan. Bahagyang ngumiti si Tizing. Kailangan ko ng mount ngayon. Dahil ikaw ay isang Divine Spirit, ikaw ay magiging kwalipikado. Basta kakampi mo ako, pakikitunguhan kita ng maayos. Lumakas ang pamatay na hangarin habang umuungal si Zhu Jiuyin. Maglakas loob kang lapastanganan ang reyna na ito. Hinahabol mo si kamatayan. Hindi siya makapaniwala na may taong gustong gumawa sa kanya, isang Divine Spirit Heavenly Moon Demon Spider, ang kanilang bundok. Wala nang hihigit pang kahihiyan. Gayunpaman, walang silbi para sa kanya na magalit sa sandaling ito. Sa ilalim ng paghihigpit ng Lokang Divine Spirit Array, ang kanyang Divine Spirit Source ay bahagyang napigilan, kaya hindi niya lubos na naibigay ang kanyang lakas. Higit pa rito, kailangan pa niyang protektahan si Yang Kai. Sa maikling pagkakasunod-sunod, ang kanyang makatarungang balat ay nabahiran ng mga sugat. Sa kabutihang palad, bilang isang Divine Spirit, ang sigla ni Zhu Jiuyin ay lubos na kahanga-hanga. Kung hindi, siya ay nanghina ng husto dahil sa mga sugat na ito. Lihim niyang sinumpa si Yang Kai dahil sa pagiging matigas ang ulo habang siya ay kinakalagkad sa gulo na ito. May mga pagkakataon na nagkakaroon siya ng gana na sunggaban siya at tumakas na lang mula sa lugar na ito. Gayunpaman, lalo siyang nagalit sa mga salita ni Tizing, kaya naging determinado siyang turuan siya ng leksyon ngayon. Martial Pick, Kabanata 4368, Heaven Covering Web. Sa kabilang banda, nang makita ni Yuhi at ng iba pa, na nagpoprotekta kay Yang Kai, na nagdurusa si Zhu Jiuyin,
napagtanto nila na may epekto sa kanya ang array. Gusto nilang basagin ang array, ngunit ang labanan sa pagitan ng tatlong high-grade Heaven Opening Realm Masters at Zhu Jiuyin ay napakatindi kaya hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Naiwan na walang pagpipilian, maaari lamang silang manatili sa lugar kasama ang kanilang mga pagkabalisa. Sa itaas ng isang tiyak na fragment ng Spirit Province na ilang libong kilometro ang layo, ilang mga figure ang nagtago at pinigilan ang kanilang mga aura. Bukod sa katotohanang wala kahit isang high-grade Heaven Opening Realm Master sa paligid, ang grupong ito ng mga tao ay katugma ng mga umaatake kay Yang Kai at sa iba pa pagdating sa bilang ng mga tao at sama-samang lakas. Ang taong nasa harapan ay nakita na may isang pares ng duguan na mga mata na tila may dugong umiikot sa likuran nila. Siya ay walang iba kundi ang Black Crow Divine Monarch. Tulad ng inaasahan ni Yang Kai, kahit na tinanggihan ng Black Crow si Yang Kai, talagang interesado siya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ayaw niyang ihayag ang kanyang intensyon sa harap ni Yang Kai. Tiyak, alam niya na gustong gamitin siya ni Yang Kai para harapin ang Cave Heavens and Paradises, kaya naman mahigpit niyang tinanggihan siya. Gayunpaman, hindi rin niya gugustuhing palampasin ang ganoong magandang pagkakataon. Sa makatuwid, pagkaalis ni Yang Kai at ng iba pa, pinangunahan ni Black Crow ang kanyang mga tao na lihim na sundan sila sa lugar na ito. Kasalukuyan, nakikita niya na sila ay napunta sa isang matinding labanan. Kahit na ilang libong kilometro ang layo niya, ramdam pa rin niya ang nakakatakot na mga pagsabog ng World Force na sumasabog sa kanya, na nagpasaya sa kanya. Kahanga-hanga. Patuloy na lumaban upang ang monarch na ito ay lumitaw sa huling sandali at umani ng lahat ng mga benepisyo. Galit siya sa magkabilang panig sa labanang ito. Hinabol siya ng Cave Heavens and Paradises at pinilit siyang makalusot sa Shattered Heaven. Sa kabilang banda, paulit-ulit na nabigo ni Yang Kai ang kanyang mga plano sa Blood Monster Cave Heaven. Masasabing nahulog siya sa ganoong kalagayan dahil kay Yang Kai. Sa makatuwid, determinado siyang patayin ang magkabilang panig. Nang makita ang kanyang mga kaaway na nakikipaglaban upang patayin ang isa't isa, natural na siya ay medyo masayahin. Anuman ang partido na lumabas bilang nagwagi, magagawa niyang anihin ang lahat ng mga benepisyo sa pamamagitan ng pagkidnap ng ilang mga sakripisyo ng dugo para sa kanyang sarili. Parehong si Yang Kai at ang kabilang partido ay may maraming mid-grade Heaven Opening Realm Masters na kasama nila. Sa gilid, sinabi ni Tan Luoxing na may nakakabinging ngiti. Lahat ay nasa iyong inaasahan, Divine Monarch. Napakaganda nitong dog-eat-dog fight sa pagitan nila. Ngumisi si Black Crow. Mukhang talo ang brat. Ang interes ni Tan Luoxing ay napukaw din. Sa tingin mo ba mamamatay si Yang Kai? Dahil maganda ang mood ni Black Crow, nagpa siya siyang ipaliwanag ang sitwasyon. Hindi siya magiging madali. Kahit na mayroon siyang Divine Spirit para protektahan siya, mayroong tatlong high-grade Heaven Opening Realm Masters sa kabilang panig, at ang mga mid-grade Heaven Opening Realm Masters ay nag-set up ng lockang Divine Spirit Array. Sa sandaling makalusot sila sa proteksyon ng Divine Spirit, tiyak na mamamatay ang brat na iyon. Ngayon, tila kahit na makapangyarihan ang Divine Spirit, hindi niya matiyak ang kaligtasan ng munting bastard na iyon. Ilang oras na lang at masisira na ang bantay niya. Isang nasa sabik na si Tan Luoxing ang nagsabi. Alam ko na siya ay magkakaroon ng maikling buhay. Sana mamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Si Yang Kai ang pangunahing dahilan kung bakit siya nahulog sa ganoong estado. Kung hindi dinala ni Yang Kai ang wooden token sa Abundance City, hindi sana siya magtangkang patayin siya at pagkatapos ay napilitang tumakas mula sa lugar na iyon. Si Yang Kai ang dahilan ng kanyang paghihirap. Siyempre, kung hindi siya tumakas mula sa Abundance City at nakatagpo ng Black Crow Divine Monarch, sisabog na sana siya at nawala ang kanyang buhay tulad ni Momei at ng iba pa dahil sa Blood Principle Restriction. Sa pag-iisip kay Momei, si Tan Luoxing ay tila nanlulumo. Kahit na siya ay isang alipin ngayon, siya ay buhay pa rin sa pinakakaunti. Gayunpaman, ang iba mula sa Abundance City ay hindi gaanong pinalad. Lingid sa kanyang kaalaman, ang mga tao mula sa Abundance City ay namumuhay na ngayon ng magandang buhay sa Voidland. Magiging interesante kung malaman niya ang tungkol dito. Ito ay maliwanag sa Black Crow kung aling partido ang nasa panig na natatalo. Si Zhu Jiuyin ay nasa isang mapanganib na sitwasyon dahil kailangan niyang patuloy na umatras, kaya sumimangot siya at sinabing, masama ito. Ang Divine Spirit na iyon ay hindi kapantay para sa kanila. Oras na para gumawa tayo ng hakbang. Nagulat si Tan Luoxing. Tutulungan mo ba ang batang iyon, Yang Kai, Divine Monarch? Ngumisi si Black Crow. Ang pinakamagandang senaryo para sa Monarch na ito ay kung magpapatuloy ang labanan. Kung ang isang panig ay matatalo ng maaga, paano ko kukunin ang aking mga sakripisyo ng dugo?
Ayaw kumilos ni Tan Luoxing, ngunit dahil si Black Crow ang nagutos, wala siyang magagawa. At kaya, lihim silang nagsimulang lumipat mula sa fragment ng Spirit Province patungo sa larangan ng digmaan. Mayroong hindi mabilang na mga fragment ng Spirit Province sa Shattered Heaven, kaya hindi inaasahan ng alinmang panig na kasalukuyang nasa labanan na maraming mid-grade Heaven Opening Realm Masters ang nagtatago sa likod ng isang ito tulad ng isang grupo ng mga mabangis na hayop, naghihintay lamang na hampasin. Kadalasan, gaano man kahusay na may tago ng grupo ng Black Crow ang kanilang mga sarili, hindi nila maiiwasan ang pananaw ng high-grade Heaven Opening Realm Masters at isang Divine Spirit. Gayunpaman, si Zhu Jiuyin at ang kanyang mga kaaway ay nasa isang buhay o kamatayang labanan ngayon, kaya hindi nila nagawang bigyang pansin ang anumang bagay. Dahan-daang lumapit ang fragment ng Spirit Province. Nang sila ay halos ilang dosenang kilometro ang layo mula sa array, isang kakaibang pagliko ng mga pangyayari ang naganap. Ang isang hindi pamilyar na aura ay biglang kumalat sa paligid habang ang isang figure ay lumitaw sa larangan ng digmaan na parang multo at naging isang sinag ng liwanag bago sumulpat patungo kay Yang Kai. Nagbago ang ekspresyon ng Black Crow. May isa pang tao dito. Ang aura na biglang lumitaw ay ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Noong una, inakala ng Black Crow na ipinakita ng magkabilang panig ang lahat ng kanilang mga baraha, na may tatlong high-grade Heaven Opening Realm Masters na ipinadala upang harapin ang Divine Spirit. Kaya nagulat siya nang mapagtanto niya na mayroong pang-apat na master na nagtatago. Napakahusay ng taong ito dahil hindi man lang alam ni Zhu Jiuyin ang kanyang presensya. Gayunpaman, sa sandaling kumilos siya, binomba ni Tizing at ng iba pa si Zhu Jiuyin ng kanilang mga pag-atake upang itali siya. Hanggat hindi niya magawang ilabas ang sarili mula sa laban, tiyak na mawawalan ng buhay si Yang Kai kasunod ng pag-atake ng pang-apat na high-grade Heaven Opening Realm Master kahit nakasama niya si Yuhi at ang iba pa. Naganap ang mga bagay tulad ng inaasahan. Sa sandaling kumilos ang ika-4 na high-grade Heaven Opening Realm Master, hindi nagawang iligtas ni Zhu Jiuyin si Yang Kai dahil napilitan siyang kontrahin ang mga pag-atake ni Tizing at ng iba pa. Ang pang-4 na master ay bumaril sa kanya at bahagyang itinulak palabas ang kanyang palad, kung saan si Yuhi at ang iba pa ay dumura ng dugo at pinalayas. Kasunod nito, itinuro ng tao si Yang Kai. Young Master. Umiyak si Yuhi habang itinutulak niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pagtatangkang iligtas si Yang Kai, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Bago pa man maabot ng daliri ang kanyang noo, si Yang Kai, na kanina pa naghahanap ng pasukan ng Shadowless Cave Heaven, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at nagdikit ang kanyang mga ngipin bago tumawag ng isang maliit na shell ng pagong, na umikot at mabilis na lumaki, harap niya. Kasunod ng isang malakas na boom, nasugatan si Yang Kai habang nag-spray siya ng isang subo ng dugo at pinalipad. Kasabay nito, ang shell ng pagong ay kumikinang ng maliwanag. Ang pang-4 na master ay itinaas ang kanyang kilay nang mapagtanto niya na hindi ito ordinaryong bow ng pagong, pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang palad kay Yang Kai ng 3 beses ng sunod-sunod. Habang umaalon ang nakakatakot na World Force, naramdaman ni Yang Kai na para siyang nasa isang maliit na bangka na iniipit ng unos, at nanganganib na malunod anumang oras. Ang bow ng pagong ay nagmatigas na nagbabantay sa harap ni Yang Kai at kumikinang ng husto. Nagawa nitong palayasin ang sunod-sunod na pag-atake ng high-grade Heaven Opening Realm Master, ngunit sa kabila noon, naramdaman pa rin ni Yang Kai ang pag-agos ng kanyang dugo sa kanyang katawan dahil sa pag-iisa. Ang bow ng pagong na si Bishi. Mabilis na nalaman ng tao ang pinagmulan ng bow ng pagong. Gaya nga ng kasabihan, ni si Bishi ay nagdadala ng mabigat na pasan. Kilala sa pagpapasa ng mundo sa kanyang likuran, natural na may kakaibang lakas at depensa si Bishi. Walang alinlang ang pambihira ang kabibi ng pagong na kanyang nalaglag. Natural lang na maiiwasan ng shell ang ilang strike mula sa high-grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, hindi alintana kung gaano kahusay ang isang depensa, hindi nito makayanan ang patuloy na pambobomba magpakailanman. Bukod dito, si Yang Kai ay nasa Emperor Realm lamang, kaya kahit na kaya niyang i-activate ang kapangyarihan ng shell ng pagong ni Bishi, hindi siya nakapagtiyaga ng mahabang panahon. Ang mga shockwaves lamang mula sa sagupaan ay magiging sapat na upang patayin siya. Ang ika-4 na high-grade Heaven Opening Realm Master ay tila determinado na patayin si Yang Kai sa lugar na ito, kaya kahit na makilala niya ang shell ni Bishi, tila wala siyang intensyon na magpigil dahil handa siyang mag-atake muli. Habang lumalakas ang kanyang hangarin na pumatay, biglang kumalat ang isang nakakatakot na aura. Kasabay nito, isang babae ang narinig na sumisigaw. Heaven Covering Web. Habang ang aura ng Divine Spirit ay tumawid sa kalangitan, isang napakalaking figure ang biglang lumitaw.
Isa itong napakalaking silver spider. Habang ang kanyang nakakatakot na figure ay lumipad sa kawalan, ang lahat ng kanyang mga binti ay nakitang sumasayaw. Ang simbolo ng crescent moon sa kanyang likod ay lalo nakitang-kita. Ipinakita ni Zhu Jiuyin ang kanyang tunay na anyo. Kapag kinuha ng isang divine spirit ang kanilang tunay na anyo, nangangahulugan ito na ganap nilang naisaaktibo ang kanilang kapangyarihan. Dati, napilitan si Zhu Jiuyin na ihayag ang kanyang tunay na anyo ng dalawang high-grade Heaven Opening Realm Masters sa Voidland. Ngayong nahaharap siya sa apat na high-grade Heaven Opening Realm Masters, hindi na siya maaaring magkaroon ng anumang reserbasyon. Higit pa rito, sa sandaling ihayag niya ang kanyang tunay na anyo, isang malaking sapot ng gagamba ang biglang lumitaw at nabuksan sa kawalan bago nilamon ang lahat ng apat na high-grade Heaven Opening Realm Masters. Sa sandaling iyon, nakaramdam sila ng panganib dahil pakiramdam nila ay para silang mga insekto na aksidenteng bumagsak sa isang sapot ng gagamba. Narinig si Zhu Jiuyin na tumatawa sa nakakatakot na boses habang marahang pinitik ang isang thread ng spiderweb gamit ang kanyang malaking binti. Kasunod ng isang kalansing, na tila isang espada na umaalis sa kaluban o ang musikang tinutugtog ng mga demonyo, ang high-grade Heaven Opening Realm Master na nagpaulan ng mga pag-atake kay Yang Kai ay nahulog sa isang masilaw na estado. Nang bumalik siya sa realidad, bigla niyang nakita ang isang sinag ng liwanag na papalapit sa kanya. Sa takot, napilitan siyang ihinto ang pag-atake kay Yang Kai at mabilis na ipagtanggol ang sarili. Kasunod ng isang malakas na boom, ang lokal na espasyo ay yumanig. Ang high-grade Heaven Opening Realm Master ay lumipad pabalik ng 1,000 metro habang siya ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Palibhas ay nasugatan pagkatapos lamang ng isang welga, naging maingat siya nang tumingin siya kay Zhu Jiuyin. Bagamat ginawa ni Zhu Jiuyin ang hakbang na ito, si Tizing at ang iba ay hindi tumayo at sinamantala ang pagkakataon at malakas na hampasin ang kanyang katawan. Hindi makayanan ang magkabilang panig ng sabay, si Zhu Jiuyin ay malubhang nasugatan. May 30 metrong haba ng sugat sa kanyang likod na nagbunyag ng kanyang namimilipit na laman. Gayunpaman, dahan-dahan pa rin niyang ipinipitik ang kanyang napakalaking sapot ng gagamba habang sunod-sunod na naririnig ang mga tunog na tila nakakayanig sa universo. Ang tunog ay naglalaman ng isang mahiwagang kapangyarihan na maaaring magbigkis kay Tizing at sa iba pa sa kanilang mga lugar kahit gaano pa nila sinubukang lumaban sa web. Ang mga sinag ng liwanag ay nakitang gumagalaw sa palibot ng sapot ng gagamba, at bawat isa ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Ang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi mangangahas na maliitin ang mga sinag na ito habang tumatalon sila sa kahihiyan. Bumantong hininga si Tizing. Sa lahat ng panahon ay itinatago mo ang iyong tunay na lakas. Kahit na si Zhu Jiuyin ay nagpakita ng matinding lakas sa labanan pabalik sa Voidland ilang taon na ang nakalipas, medyo mahirap pa rin itong harapin. Tinansya ni Tizing at ng iba pa na sapat na ang tatlong high-grade Heaven Opening Realm Masters para harapin siya. Ang dahilan kung bakit nila ginamit ang tulong ng isang pang-apat na tao ay upang matiyak na walang aksidenteng mangyayari. Higit pa rito, ang Lokang Divine Spirit Array ay inayos dito upang sugpuin ang kanyang source at pahinin siya.